Yan, magandang hapon po mga kalingap. Yan, habang naghihintay po tayo, interviewin natin si Papa Joms. About dun sa nakaraan niya. Kasi hot topic din yung mga mga past niya nitong mga nakaraang linggo. Usap-usapan din. So, tanungin natin si Papa Joms. Yes, Colonel. Bro, ano ba yung mga mga napagtrabahuhan mo na? Yeah, Mga napasok mo ng trabaho bago ka dumating sa Kalingap. Sa bagay, nabanggit ko na rin pero sige po. Before pa ako mag-graduate, hindi naman ako nagpa-working student. Naging crew po ako sa isang Jollibee po. Store. Hindi ka pa graduate noon? Opo, nag-stop ako for a year. Tapos, Part-time? Opo, parang part-time. Nag-stop kasi ako ng 1 year. Tapos yun, doon ako nagtrabaho as a crew sa Jollibee. Ay, Jollibee. Sa Nagtrabaho ka rin pala dyan. Kamusta naman experience mo sa Jollibee? Okay naman, kuya. Tawag niyan. Masarap din naman ang feelings na araw-araw ako nagchi-chicken joy. Kasi may libre kasi yan ko yung na meal ang Jollibee pag nagtrabaho ka doon. Tapos tawag niyan, nakapagod rin kasi tawag niyan, maraming tao. Kasi lalo na pag yung mga rush hour na dumadagsa. Kaya naman? Kaya naman po, lalo na dati nasa SM ako sa SM. So pag sa mall talaga, kuya, asahan mong laging kahit anong oras. Lalo laging pag matao. weekends, di ba? Lalo weekends. So yun, nakapagod siya. Pero at the same time, enjoy din naman. So yung, bukod dun sa sa crew, anong sunod na work mo? Tapos po, after po nag-graduate, naging po ako, pharmacy assistant po sa Watsons naman pala yan. So nasa linya naman siya ng health and beauty. Bali, ano bang natapos mo na na course? Industrial technology, kuya. Ano yun? Industrial technology. Industrial technology, IT. Opo. Pero parang malayo siya sa mga pinapasukan malayo mo. Malayo nga siya po, oo. So, una, crew sa Jollibee. Tapos pharmacy assistant sa Watsons. Tapos po naging sa Watsons, yung mga memorable moments mo dun sa Watsons? Okay lang naman. Natuto ko kahit paano magbasa ng reseta. Tapos siyempre kailangan mo maging maingat sa pag-dispensa ng mga gamot. Oo, kasi gamot yun Malay mo, hindi naman chinecheck nung umiinom, mali pala yung gamot. Opo. So Okay. kailangan talagang maingat tayo dun. Grabe, marunong na rin pala ngayon si Papa Joms magbasa ng mga Opo. reseta. Kasi minsan yung mga doktor, ang pangit na mga sulat, di ba? Oo nga, hindi mo mabasa. Kung ikaw lang, di mo maintindihan. Actually, madalas ko hindi ko nababasa, kaya tinatanong namin siya sa pharmacist. Ngayon naman yung pharmacist, pag hindi niya rin po alam, since meron po yung contact number po ng doktor, dun po namin. Tinatawagan mismo direkta dun sa doktor. Kasi gamot yan kailangan sigurado ka talaga, hindi yung pwedeng ganun pala yun. So yun po yun. Kaya pala may contact number din yung sa reseta. Sa reseta po. If ever na hindi po mabasa yung ng mga pharmacist po, yung reseta ng doktor, yung pwede po silang tawagan po. Ganun pala yun. So, next yung sunod mo naging trabaho? Naging store supervisor po ako sa Ay, store supervisor na. Naging store supervisor na ako ng sa bench naman po sa Legazpi. Bench? So humawak ako ng isang store, kuya. Parang grabe, ang laki ng responsibility ng isang supervisor. Oo nga po So kamusta man ang experience dun sa pagiging supervisor mo? Okay naman po, tawag niyan. Maganda rin naman. Meron akong mga hinawakang tao, nagtinda ako sa cashier, parang gano'n. Tapos pag ayos ng mga damit. Anong kadalasan naging problema mo nun? Kadalasan siguro pag short. Short kasi nagshort kasi sa cashier. Sa cashier. Opo, tapos ano nangyayari pag short? Pag short kami po nagbabayad. Charge sa inyo? Charge sa akin, charge sa mga sa crew. Lahat naman pala kayo. Tapos nag-open din ako ng nag-open ng store, taga-receive ng deliveries ng mga damit po. So yun, inventory. Ay, yun yung mahirap. Inventory. Kahit saan. Yung inventory talagang pahirap. Mahirap inventory. Magagawa ka ng schedule ng mga tauhan mo. Ay, grabe. So yun. So parang may managerial skills ka na rin na na-develop dyan. Parang ganun. Grabe. Managerial dami skills. ng experience ni Papa Joms, no? Opo. 3 pa lang yung nabanggit. 3 pa lang yun. So, Opo. next, yung pang-apat na trabaho mo. Yung pang-apat na po, ito na po yung
nasa sasakyan na ako, naging Nasa car car industry ka na. po ako. Sa Suzuki, kuya. Suzuki. Suzuki. Which is, yung nasa Suzuki po ako po yung naging ahente po nila kanina parad nila, Kuya Bal at Edna. Nung kanilang Swift po. Ikaw pala yun. Opo. Naalala ko dati yung parang unang sasakyan yata nila, yung Unang Swift. sasakyan nila. Opo, Yung color red. Red Color pa yun. red. Opo, Mm. opo. Tapos eventually pinaka-color blue nila. Oo, pinalitan Oo. ng color po. Ikaw pala ahente nun. Opo. So nagtagal ka naman doon sa Suzuki. Hindi, ano lang din ako, siguro 6 months lang. 6 months. Anong sunod na ano? Tapos nanood po, Nilipatan nag-Toyota mo? na po ako. Toyota na. Mm-mm. Sa Toyota, nagtagal ka ba? Oo, nagtuan din naman po ako sa Toyota. Inabot naman ako ng 1.5 year. 1.5. So yun, nakabenta naman kahit papano. Doon na rin ako nagkaroon ng unang sasakyan, kuya. Aba. Which is si Rice nga po. Oo. Tapos ano lang yun, second hand po yun. Yung din unang natin. pundar mo. Unang pundar ko po ng sasakyan. Kaya naman hirap na hirap si Papa John's bitawan talaga yung Opo. sasakyan na yun. Naku po, kung alam nyo lang po kung ilan po ang doon, nakapila doon, na gustong bilhin yung sasakyan. Minsan nga, mas higher pa doon sa pagkabili ko dati. Oo. Pero di ko talaga Ayaw yan mo. po yan. Oo, kasi mayroon pong Sentimental value. value. So yun. Tapos po, ano ba yun? So ano po yung Mitsubishi na? Ay, pangatlo. Pang-anim na po yun. Ay, pangatlo din Ay, sa car industry. Oo, sa pangatlo siya. Opo. Bali sa lahat, pang ilan na yun, yung Mitsubishi? Pang-anim. Pang-anim na po yung Pang-anim. Mitsubishi. Tapos yun, buwan lang po yun kasi after po ng training namin sa Mitsubishi, automatic. After training po, 1 week pa lang na kami nasa field, nagkaroon na po ng pandemic. Na-lockdown. Lockdown na po. So, ano nangyari sa inyo nun? Wala na po, hindi na kami nakapasok. Hindi Kasi na. matagal rin kasi yung lockdown. Akala namin months, Oo. ilang months lang, inabot ng taon. So, Oo nga eh. hindi na po ako bumalik dun sa Mitsubishi. Yun. Tapos after dun kaya since habang nasa pandemic, nagkaroon ako ng konting extra income. Oo. Yun na nga po yung sa chili oil. So matagal na pala din itong business mo, ano? Opo, business na yun yung barkada natin. Oo. Tapos, nagkaroon ako ng kuya ng madali lang naman kasi yun, yung parang, yung chicken na may tig 10 pesos, may Oo. 20 pesos. Oo. Oo. Ang pangalan po nung kariton na yun, yung cart yun eh. Oh, cart, naka-cart yun. Maraming Cart ganun sa yun. Naga. Oo. Ang pangalan po nun is Chiki Maui. Ano? Chiki Maui. Chiki Maui. Oo. Nagtinda ka din nun. Nagtinda rin ako nun. Yung cart. Nasa cart po. Aba, Pero- saan ang pwesto mo nun? Sa kanto, pero madali lang kasi. Parang yun. kanto fried chicken siya. Oh, kantong fried chicken siya. Yun ang May tawag doon cheese, di ba? May 15, may 20. Ba. So yun po. Chiki Maui. Mau kasi yung ko eh. Usually anong oras ka Palayaw. Anong oras ka Hapon nag-open? po. Hapon. Anong oras Hapon, mo? siguro 5, mga, 4. hindi po, siguro mga 3. As 3. early as 3. Kailangan doon. So, 3 hanggang 7 or 8 na ako doon, parang ganun. So ano nga ang pangalan ng karton? Chiki Maui. Chiki Maui. Oo. Ano yung Maui? Yung Mau po is Mau po kasi is apelido ko. Tapos nagtinda ka ng chicken. Parang inilugtong ko lang siya. Mau? Ay, hindi Mau yung palayaw pala sa akin. Palayaw. Palayaw ako doon sa So chicken tapos Mau, Chiki Mau. Tapos nilagyan na lang ng uwi para tumunog So, na nalaman natin dito, Mau pala ang Opo. nickname ni Papa Oo. Joms. Kilala po ako doon natawagin na Mau. So alam na rin ba ng mga viewers natin yung Mau na yung yan? ilan po na Yung ilan na mga solid Opo. So sa mga hindi po nakakaalam ng totoong palayaw po or nickname ni Jomar, ayan po, Mau ang kanyang Mau po ang palayaw. ang nickname. Mm-mm. So yun ba yung last na na business mo? Ay, opo, kuya. Bago po Tapos tayo pagkatapos nun ay Tapos po, nagkalingap na po nagkalingap tayo. ka na. Oo. So paano ka nakapasok sa kalingap? Yun nga po bilang naging barkada natin po si Rab, naging Oo. ahente rin po tayo ni Rab ng kanyang sasakyan. Dati po, naman si Rab, nag-try na invite tayo. In-invite po, ka. oo. Oo. Dati naman hindi ko po naanuhan at meron pong ginagawa. Mm. So, yun po. Bali ngayon na lang din po, habi ko, kaya kung, anuan ko yung invitation ni Kalinga para. So, tinry ko siya, Try kuya. mo. Hindi ka nagsisisi. Hindi naman po. Kasi tawag niyan, nabangit ko na rin sa kanya na maganda din kasi ang tumulong. Oo. Iba sa pakiramdam. Tsaka tingnan mo naman ngayon, dami din blessings, di ba? Opo. Kaya nga babawi tayo kasi Grabe. dapat more scouts pa, parang ganun. Oo.
So yun po. Yun po ang kwento ni Papa Joms Opo. sa mga di po nakakaalam. Ayan, so at least sa mga di po nakakaalam ay maliwanagan po tayo kung anong ang pinagmulan or anong pinagdaanan ni Kuya Jomar bago siya makarating sa sitwasyon niya ngayon. Ayan, maraming salamat, bro. Thank you kay Nel. Salamat Ayan. po. Ayan. Thank you, bro. Bye-bye. Bye-bye po. Ingat Thank po. you, guys. Yes. Please subscribe, Subscribe. like and share po ng ating video. Yun po. Ayan, pa-support po lahat ng videos or ng uploads ng Team Kalingap. Thank you so much po. Bye-bye.